Hi guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, so gabi na po dito sa Japan guys. Ayan, so guys, may i-share lang po ulit ako sa inyo tungkol po sa GLPT. Ayan, so sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano po yung GLPT, means Japanese Language Proficiency Test. Ayan, so ito po guys ay na-vlog ko na po ito last year sa mga sa buwan ng January po, kasi nag-take po ng exam ng anak ko ng GLPT noong last year ng December. So lalabas pong result niya is January or February po. Yan. So ngayon po guys, i-share ko po ngayon naman ulit sa inyo, kasi yung na-take niya last year is N3 po. Ngayon naman mag-take po siya ng exam. Nag-take na po siya guys ng exam ng N2. Ayan. So bago ko po lahat guys sa inyo sabihin ngayon sa vlog na pong ito kung ano po yung naging resulta ng kanyang exam ng kanyang N2. Ayan. So before po siya take ng exam noon guys, kinuhanan ko na po ng video noon. So please po guys, panoorin ko po muna ninyo ang mga kaganapan po guys sa pagpunta namin sa university po dito sa Japan. Ayan. So yung dating nag-take siya ng N3, iba po yun na school. So dati lahat N3 lang po yun guys. So ganun po ang style ng GLPT. Sa isang university magkakasama lahat ng N3. Ngayon naman po guys, ang tinake niya is N2. Kaya sa isang university din, magkakasama lahat ng N2. Ayan. So hiwa-hiwalay po guys. Magkakasabay ng date ng exam at oras. Pero iba-iba ang university kung ano po ang iti-take natin. Ayan. So panoorin niyo po muna guys ang mga nakaraang video na nakuhanan ko po siya. Bago po mag-take siya ng exam noon. Hello guys, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, ito na po si Kindness OFW guys. At bumabati po sa inyo ng magandang araw po saan man sulok ng mundo. Ayan, so ngayon po guys ay pupunta po kami sa school ng isang university po dito sa Japan. Ayan, so ito po ay magaganap po ang examination po ng Japanese language. Ito po yung GLPT. Ayan, so ito ay lahat ng lahi magkakasama po ito ngayon guys. Hapon, Thailander, Vietnamese, Filipino. Ayan, so magkakasama po ito ngayon na mag-take ng exam. Pati rin sa Pilipinas guys, may kaganapan din magaganap doon sa Pilipinas ng GLPT. Ayan, so asa na yung anak ko, Desiree? Ayan, handa-handa ka na ba sa examination mo? A little bit, nervous. Ayan. So, ano pong mga kailangan na dalhin pag ganito na exam na? Pag magpunta ka doon sa test site mo, kailangan mo yung voucher. Voucher, ayan. Tapos, you also need like an identification na parang passport or residence card. Okay. Tapos, bawal ballpen, pero pwede yung mga pencil or mechanical pencil, yung pwedeng ma-erase. Okay. So, yung voucher na yon galing yun sa yung nag-apply ka nun, no, diba? Sa online kasi guys, mag-apply ka. Then after nun, ma-check nila lahat yung mga address mo. Papadala sila sa iyo na parang letter po siya guys. Maliit lang siya na parang card yan. Tapos yun ang dalhin mo na pag mag-take na ka na po ngayon ng test. Ayan. So isa po yun sa mga nabanggit na anak ko yung mga requirements guys. Ulitin ko po, bawal po ang ballpen. Ayan. So kailangan wala kang maraming mga bawal guys. Ayan. So i-update ko lang po kayo guys after ng kanyang examination mamaya. Ayan. So magsisimula po yung exam nila is 12:45. Tapos matapos yata hanggang hapon. Kasi marami po to guys. Maraming items. Ayan. So kumbaga parang may break time yata. May break time ba yan na? Opo. May break time siya. So, kasi naka-experience po siya guys sa mga nakapag-subaybay po ng aking mga na-upload na videos. Nag-take na po siya ng N3 at nakapasa na po siya. So ngayon naman ay N2 naman. So ayun guys, ulitin ko po guys na kung bakit may mga ganito na examination
examination. Kahit po sa Pilipinas, ayan, may nagaganap na examination. Magkakasabay po talaga to guys ang oras tsaka araw. Ayan, tuwing linggo po talaga ang examination ng JLPT. Dahil ito po ay napakahalaga kahit man saan po tayo magpunta. Kapag pasado ka po, madali ka pong makapag-apply ng trabaho at matanggap sa trabaho. Ayan po. Bantay, oh. So, ayan na guys. Yung kanina is entrada po yun guys. Yung nakita natin. Ayan. So, dito po kami sa likod dumaan. Study pa sila. Study pa. So, yung iba ay nakaupo sa gilid at bebengkyo. Ayan. Nag-aaral pa guys or study pa sila ng mga books nila. Ayan. So, yung anak ko, hindi na po siya nagdala ng books niya, guys. Kasi bawal din po talaga. Yan. Okay. So, ito po yung university ngayon dito, guys. Kumbaga, nasa likod kami ngayon, kaya dumaan tayo sa harap. Yan. Ito po. Yan na, guys. Park tayo. So, may isang parking area pa. Mayroon pa naman pala. Ayan. Bye-bye! Gambatin eh! Gambatin eh! Pagod na gasay mo room, ha? Pagod na gasay mo room na Yung room ni mo, na ha? Okay. Okay. So, yan na guys, napanood nyo na po ang aking nakuhanan noon na video. Ayan po, yan po ay naganap noong July. So, bakit July? Sa isang taon po, 2 beses po mag-take ng exam. Yan, so 2 examination lang po ang magaganap sa isang taon. Madalas, July at December. Ayan po. So, madalas din po guys, linggo po, yan nagaganap ang examination ng JLPT kahit po sa Pilipinas. Yan. So, ngayon po guys ay kung napanood niyo po una ang kanyang sinabi ng anak ko, yung tungkol po sa voucher. Ayan. So, yung voucher po guys is dinadala po siya kapag nagtitake po ng exam. Baka magtaka po kayo kung ano po yung voucher na binabanggit ng anak ko. Sa mga nagpaplano po na kukuha ng JLPT, yan po ay mismo makukuha nyo lang po yan kapag nagpa-schedule na po kayo sa JLPT. Yan. So, sa mismong Gmail po, kapag sa mga hindi pa po nakaalam, pwede po kayo through online po. Kumuha po kayo guys ng may bayad din po siya. So, depende po kung ano pong i-take ninyo, N2, N1. So, depende rin po sa presyo. Yan. Tapos, kapag okay na po ang lahat-lahat guys na nakakuha na po kayo ng schedule po sa pagtitake, saka na po magme-mail po ulit sila sa inyo for confirmation at doon nyo po rin maano yung tinatawag na voucher. So, yun po ay mahalaga sa pagpunta nyo po sa school or university kung magaganap na mismo sa araw na iyon. At saka, huwag po kayo mag-alala guys kasi lahat po ng mga kailanganin nyo na dalhin nyo po, tulad na nasabi ng anak ko, naka-mail din po yon sa inyo. Yan. So, yan po ang isa na tip po guys na ma-share ko po sa inyo. So, ngayon po guys ay gusto ko lang din po na i-congrats po ulit ang aking anak dahil dumating na po ang kanyang result guys. Ayan. So, ito po ay ulitin ko po ulit katulad po ng karaang vlog ko na bawal po siya talaga na ipakita ko po sa inyo dahil napaka-confidential po nito guys. Ayan. So, ito ay mapapakita lang po nito guys kapag mag-a-apply po sila ng trabaho. So, ito po ay certificate. Yan. So, ito po sa mga hindi pa po nakapag-take ng JLPT. Yan. So, ito po yung magiging resulta. So, may parang letter. So, ito po guys, naglalaman dito yung address nyo, buong pangalan nyo, at higit sa lahat, resulta po kung ilan po ang mga score nyo, yung mga nakuha nyo, kung saan kayo mas magaling sa reading,
sa writing, ganun po. So ito po ay nandito po lahat. So napakahalaga po nito guys kapag nag-a-apply po tayo ng trabaho. Ayan. So at higit po sa lahat guys, gusto ko lang din pong sabihin, ang JLPT po ay hindi po lahat magaling mag-Japanese. Yan. So ang naisip ng iba is hindi sila magte-take dahil kailangan sa magaling mag-Japanese. Hindi po guys. JLPT po, kaya may mga level po siya. May N4, N3, N2, N1. Dahil doon po binabasihan kung saan na po level po kayo na Japanese. At doon din po, kapag nakapasa po kayo sa level na yon, doon din po mag-a-apply kayo. Dahil dito sa Japan, o saan man na pwede kayong makapag-apply, ay doon din po pinagbabasihan nila kung ano po ang nababagay sa inyo na trabaho. Ayan. So sa katunayan po, kaya ko po nasasabi nga sa ngayon sa inyo na hindi naman po kailangan na magaling po tayong mag-Japanese. Dahil sa katunayan po, kahit ang mga Japanese ay nagtitake po ng GLPT. Ayan. So hindi na po kailangan na sabihin natin na hindi tayo nakapag-aral. Ayan. So lalo guys sa mga nakapag-aral, mas maganda sa kanila, mas magandang opportunity kapag nakapag-take po sila ng GLPT. Ayan. So, nililinaw ko lang po guys na hindi naman po kailangan na magaling po kayong mag-Japanese. Dahil mismo ang mga Japanese ay nagte-take rin po sila ng exam. Ayan. So, kahit mismo mga Japanese, bumabagsak rin po sila guys. So, yun po ang ibig pong sabihin ng GLPT. Kung hindi, ang ibig pong sabihin, doon po makikita kung anong level na po tayo ng Japanese para pwede po, kung ano pong pwede na makapag-apply tayo ng work. So, yun po guys. So, iba-iba. So, yung anak ko, nakapasa na siya ng N3 at nakapasa na rin po siya ng N2. Ayan. So, sa N2 guys, syempre susunod na yung N1. So, sa N2 pa lang po guys, kapag nakapasa po tayo sa N2, mas magandang trabaho na po yun guys ang mapapasukan ninyo. Yan. So, napaka-importante po nito guys. So, try nyo po na mag-research sa mga kahit sa mga online kung ano pong ibig sabihin ng JLPT. Dahil kahit po sa Pilipinas, meron po nito. May mga nagtitake po nito guys. Yan. So, sana guys ay nakapagbigay ako ng kaalaman tungkol po sa mga gusto pong mag-take ng JLPT. At muli ay congrats ko po yung aking anak dahil nakapasa po siya. Ayan. So, bilang magulang, proud po tayo guys dahil yung pinaghirapan niya. So, dahil self-study din po siya dahil sa Pilipinas po siya nag-aaral sa ngayon. Ayan po. So, yun po, pinapakita ko po sa inyo guys. Yung anak ko po ay self-study na lang po siya ngayon. Dahil hindi na po siya nag-aaral dito sa Japan. Kung hindi sa Pilipinas na po siya through online. Kaya, kailangan lang ng sipag at tiyaga. Ayan po. So, yun na po guys. Ang lahat-lahat na-share ko po tungkol po sa GLPT. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo lahat guys. Yung panonood po palagi. Ito po si Candy Show FW po ng Japan. Sabing, domo arigatou gozaimasu. Bye guys!